Sa botong 285 na pabor, 3 hindi pabor, 0 abstention, inaprubahan na ng House of Representatives sa ikatlo at huling pagbasa ang House Bill No. 10800 o ang Fiscal Year 2025 General Appropriations Bill o GAB. Pagkatapos ng 8 araw na deliberasyon sa plenaryo ng Kamara. Isang araw rin ito matapos i-certify as urgent ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. ang panukalang pambansang budget. Nagkakahalaga ang 2025 GAB ng 6.352 trillion pesos, 10.1% na mas mataas kaysa sa 2024 national budget. Nagawa natin ang trabaho para busisiin ang 2025 national budget. Natapos natin ito sa takdang oras. Kahit abutin ng umaga, hindi tayo tumigil para masiguro ang nagawa natin ang ating tungkulin. Ang tatlong makabayan solons ang tumutol sa pagpasa ng 2025 proposed budget. Ayon sa kanila, kulang ang pondo para sa social services at agrikultura, subalit malaki ang budget na nakalaan sa ibang gastusin gaya ng depensa at infrastruktura. The Filipino people needs sufficient budget for health and basic social services. Kailangan natin ng sapat na budget para sa agrikultura at pagkain. We need sufficient budget to develop our own industries. Yan ang gustong matamasa ng taong bayan. Sa plenary session, bumuo naman ng isang small committee na may tungkuling iproseso ang individual amendments sa panukalang pambansang pondo. Nakapaloob naman sa inaprubahan ng Kamara ang tinapyasang pondo ng tanggapan ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay House Speaker Martin Romualdez, magiging 733 million pesos ang 2025 budget ng OVP sa susunod na taon sa halip na higit 2 billion pesos. Anya, sa gitna ng frustration ng mga kongresista dahil sa pag-boycott ng Vice Presidente sa budget deliberations, may mga nagrekomendang gawing zero budget o lubhang tapyasan pa ang proposed budget para sa OVP. Gayunman, kailangan pa rin ng sapat na pondo ng opisina ng pangalawang Pangulo ayon sa House Speaker. Kailangan namang maipasa sa Senado ang bersyon nito ng 2025 General Appropriations Bill at pagkatapos ay magkakaroon ng Bicameral Conference Committee upang pagkasunduan ang magkakaibang bersyon ng dalawang kapulungan ng Kongreso. Samantala, bago ito, bahagya pang nagkatensyon sa plenaryo nang dinidinig pa ang budget proposal para sa Department of Health. Ito ay matapos tangkain ni Agri-Party List Representative Wilbert Lee na pigilang tapusin ang deliberasyon sa DOH budget. Mr. Speaker, having no more members of the minority... No. Mr. Mr. Speaker, we join the minority in their motion to terminate the period of debate. So move, Mr. Speaker. Joint motion to terminate interpellation to the proposed budget of the Department of Health. Is there any objection? The chair Mr. Speaker, hears have a none. motion ruling, Let me please. question. Interpellations on the proposed budget of the Department of Health is hereby Let me terminated. question the forum, Mr. Mr. Speaker. Speaker. Motion suspended. Matatanda ang sinuspende ng House of Representatives ang plenary debates ng proposed budget ng DOH noong September 23 matapos magpahayag ng pagkadismaya si Congressman Lee sa aksyon ng kagawaran upang mabawasan ang gastos ng mga Pilipino sa pagpapaospital at serbisyong pangkalusugan. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.